Ito, base. Itong channel na to, base to. Ayan nyo. Oh, di ba? Angas. Oh, di ba? Patayin ko yung ilaw ng cellphone ko. Oh, yan. Wala nang flashlight yan. Oh. Ayun, mandar. Tapos ito naman yung kabilang channel. Ito Twitter. Oh, diba? Ay, volume niya, oh. Kailangan natin. Oh, bumaba yung ilaw. Sabay na. Welcome to my vlog. Today's video, eto, na naman to, DIY or assemble na power amplifier. Angas, ganda ng mukha, oh. Ganda ng kulay, attractive, colorful. Bali ko na to, pangatlong unit na ng may-ari ito. Yung may-ari nito is isa lang yung may-ari ng itong unit na ito. Yung sangkin yung output and then yung nangunguryente. Tapos siya rin yung may-ari ng battle amp. Yung battle amp na ginawa ko nung nakaraan. Pangatlong unit niya na ito. Alos pinagkatiwala na niya lahat ng unit niya sa akin. Ito, ang issue naman ito, bali itong control. Kasi hindi na gumagana ito eh. Bali dalawa lang, ito lang, and then ito. Ito yan, itong side na to. Yung control nito is palyado na. Kailangan i-full volume mo para umandar or di kaya galaw-galawin mo pa para magiging normal yung tunog niya. Yan, dalawa. DIY amplifier. O, bago natin i-repair ito, siyempre, review muna natin para makita nyo yung angas ng amplifier na ito. Disclaimer guys, hindi ako gumawa nito Hindi ako gumawa, bali pina-repair lang ito sa akin. Pupunta tayo sa may transformer muna. Transformer, ganda oh. Kulay papaya, hinog ng papaya. Hinog ng papaya. Transformer nito, parang kuwan lang to eh. Transformer ng, alam mo yung mga component. Yan, parang galing component ng transformer ito. Siguro mga nasa around 30 plus lang supply nito. Tansya ko lang hindi ko pa nasukatan kasi ito eh. Around mga 30 plus. Tapos meron siya capacitor na, yung original yung capacitor niya, L na 63 volts na, ano to, 10,000 oh, 18,000. 63 volts na 18,000. Ano, makita naman sa camera oh. L na pa, original na kwanto original na capacitor. Original din yung transformer. Tapos yung drive na ginamit, eto, Rakula, stock na Rakula. Kamali ako. Ayun, balik tayo rito. Output 1, 2, 3, 4, 5, 6 pairs din ulit. 6 pairs na C5200 and then A1943 naman ito. Dalawang channel. Ayan, ang ganda talaga ng kulay niya. Angas ng forma. Ang ganda kasi ng mukha ng kanyo, ng casing niya. Face USB. Bah, may USB ba to? Public address amplifier. Ang ganda. Tapos ano pa ba? Pwede natin dadagdag. Yun lang. Tapos ang kanito, yung bukod dun sa issue niya na control, ang gusto na may-ari ilalagyan na ng ilaw. Ito, may nabili siya na ilaw or signal indicator. Parang biometer. Ang nalalagay daw dito. Dito na lang daw itatanim. Mangyari niyan, dahil hindi nakasya ito. Hindi nakasya to, sigurado babangga ito eh. I-wire na lang yan. Tapos abangan na lang siguro ng itutusok na lang yung mga ilaw dyan. Tapos lalagyan na lang ng wire. Medyo magiging sagwa lang sa tingnan. Pero okay lang, diskartehan na lang natin.
Yung kung your wish is my command eh. Utos nyo, gawin ko. Ay, dito na lang yan. Dalawang, naka-stereo kasi ito eh. Dalawang channel. Tapos dito ko sinalagay yung relay. Taka ako sa relay nya. Relay nya, naka-stereo itong amplifier, pero yung relay nya isa lang. Na pagkakalam ko, kuwan lang din to eh. Relay lang ng Rakula ito. Alam ko naka-mono ito eh. Pero nagiging stereo na. Ginawa na yung stereo pagdating dito. Pero yung kapila lang yung makakadetect ng kuwan dito. Makakadetect ng DC out. Kabila hindi. So ayan lang. Steady pulse lang kayo. Papalitan ko lang itong mga control. And then ito, i-wire ko ito. Ilalagay dito. Iuwi rin ng probinsya ito. Gagamitin daw na pang trompa. Atawag nga ako kung kaya daw yung 4 na trompa rito eh. Kaya siguro kung mga tag 300, 400 watts trompa eh. Kaya to kahit 4 pa. O naman, trompa naman. Di naman ganun kabigat yung sa amplifier eh. Ayun, stay tuned lang muna. I-re-recon lang to. Papalitan ko lang dapat palitan. Ikakabit ko yung dapat ikabit. Tapos, retro sound check na tayo. Wala na tayong, hindi natin papakita kung paano natin siya gawin. Napalitan ko na yung dapat palitan. Lintik na yan. Natagalan bago ko dugtungan itong video na ito dahil yung materialis eh nagka-problema. Ayun, ito napalitan ko na itong yung control. Bago na ito. 50k na stereo yan. Tapos pinagparallel yung dalawang linya na pin. Nagiging 25k. Tapos yung sinabi ko nung huli na yung ilaw dito, yun yung sabi ko natagalan. Kasi yung kinabit ko na ilaw dito, yung binigay ni sir, ay ayaw gumana. Kasi nung una dito may screen to dito eh. Tapos tinusok ko lang yung mga ilaw para sana yun lang, para magawa ng paraan. Tapos nilagyan ko ng wire yung papuntang board. Ang problema, ayaw umilaw. Hindi gumagana yung board. Di ba kung saan na yun. Hindi ko lang nakuhanan din ng video. Ngayon nagdala ulit si sir ng ganitong klaseng ilaw, yung parang biometer. Ito, umilaw na ito. Ang problema naman, naka-expose yung mga pyesa sa labas. Yan, tapos dito na lang nilagay. Tinanggal na yung screen. Yan o. Yan, naging kalabasan niya. Eh, okay lang naman na kay sir yan. Ang mangyari na lang dito, para hindi masira yung mga pyesa, dahil naka-expose, ilagyan na lang ng kwanto, sealant or silicone na clear, kulay puti. Meron naman ako yung ginamit ko rito pandikit to. Yan, ganyan yung nagiging kalabasan niya. Mamaya maganda yan pag may kwan. Makita nyo may ilaw-ilaw yan. Ayun, ano pa ba? Tapos, ang problema pa pala guys, kasi ito, 5 volts ito. 5 volts yung supply. Ngayon, wala akong makuha ng 5 volts dito. Kasi yung supply nito, yung mataas na voltahe, and then 12 volts lang. Yung relay nga, relay tsaka yung pan eh, isa lang yung pinagwanan ng supply eh. Yan, kaya no choice. No choice tayo. Kasi pag kumuha pa ako ng 5 volts dyan, baka lalong babagsak lang yung amperahe niya. Ngayon, kumuha na lang ako ng paraan. Ito, hindi naman siya sagwa tingnan eh. Kasi mababa lang naman ito. Tapos baka sabihin nyo eh, delikado. Hindi, may tone tape yung ilalim yan. Para pangantay heat resistant. Yan, kwanto? Adapter na 5 volts. Binasag ko na lang yung casing nya. Tapos pinatong ko na lang dyan. Yan, para magkaroon lang ng supply itong biometer natin. Kasi yung kwanto eh, may supply eh. Yun. Okay na yan, naangas diba? Nakarektang 220 kasi ito eh. 220 tapos out na 5 volts. Ngayon, pakita ko sa inyo na magana na. Ayun, nakakuha na tayo, naka 220. Dito ako kumuha niya, no? Yan, nakarektang 220 yan. Yun. Yan, umilaw na. Oh, nakailaw na yung isa, oh. Parang active yung dating niya. Oh, di ba? Angas. Tapos, ang isa pa palang ginawa ko dito, guys. Ito, pasensya na kayo, ha. Medyo kwento na lang yung mangyari dito. Alam niyo naman, nag-aabol ako sa gawa ko nung nakaraan, eh. Kaya, hanggang ngayon nga, eh. Dami ko pa rin, habol pa rin sa gawa. Kaya yung mga video na dapat ipakita, hindi ko na gano'n na papakita. Tapos, yung ilaw nito,
Mabilis kwan siya, mahina pa lang yung control. Malakas na, nasasagad na yung ilaw. Ang ginawa ko na lang para sasabay siya dito sa may control na hindi siya ganong masasagad agad. Tinaya ko siya, naglagay ako ng resistor dito ito. Tinali ko siya ddito. Naka-shrinkable tube sa loob niyan. Parang 2.7 yata inalagay ko doon o 2.2 o 2.7 yata. Para hindi lang masasagad agad pag sasagad lang siya kapag mataas na rin yung volume dito. Okay, pakita ko sa inyo para mas maliwanag. Yung speaker na ginamit ko pala, nakakabit na ito. Yan, nakahanda na para hindi na mababa yung video natin. Ayun o, pasensya pa rin kayo. Ayan, puro gawain yan. Yung ilalim na speaker na yan, yan, Pro 12 and then isang tweeter. Ngayon, pakinggan natin. Ito, laptop lang yung processor natin or audio source. Ito, bass. Itong channel na to, bass to. Ayan nyo. Oh, di ba? Angas. Oh, di ba? Patayin ko yung ilaw ng cellphone ko. Oh, yan. Wala nang flashlight yan. Ayo mandar. Tapos ito naman yung kabilang channel. Ito Twitter. Oh, diba? Ay, volume niya oh. Ayun natin. Oh, bumaba yung ilaw. Sabay na. Oh, di ba? Ganda, angas. Ang ganda niya tingnan. Ito mga tone control niya rito, hindi na gumagana. Ay, control, hindi pala tone control to. Volume, pang public address pala ito. Pala itong dalawa lang naka-mono. Itong kabilang channel, ito sa may kabilang channel. Tapos yung issue nito, di ba, nung nakaraan, pinaliwanag ko naman. Yung control niya is sabit na or hag-rack na. Tapos yun nga, pinalagyan ni sir ng kwanto. Yan gusto niya kasi, pati lahat ng amplifier niya merong ganito eh, parang biometer na dating niya. So, angas ng datingan. Oh. Na. Oh. Tingnan ko yung linya nung nakaraan. Sa mga magtatanong pala guys kung paano yung connection niyan, pan lang yan. May data dito yan. Ayan, nakasulat yung data. Positive, negative. Yung supply niya is split lang. Split na 5 volts, negative ground lang. Tapos, sundan mo lang yan. Itong supply niya, lagyan mo ng supply na 5 volts. Tapos, yung LR na yan, LRG. Yan, ground, tapos left channel, and then right channel. Tapos kung saan ka kukuha ng signal, pwede kang kumuha sa may speaker. Kaso sa speaker, napakalakas ng ilaw niyan, baka mapundi agad or nasasagad siya. Dito ka kumuha sa may signal niya. Pwedeng sa may mismong sa input ng amplifier or pinaka the best dito sa may control. Yan dyan oh. Yan ginawa ko dyan oh. Yung out ng control yan, yung gitna, diyan ka kumuha. Para kapag pinihit mo, ay sumabit yung wire ko. Kaya pag pinihit mo, sasabay siya. Kung tinaas mo yung volume, lalabas yung signal na malakas, hiilaw ng mabilis din ito or malakas ito. Kapag binaba mo, bababa rin yung ilaw, sasabay siya. Yan lang naman yung diskarte dyan. Walang yun para sa mga bago-baguhan lang na technician. Sa mga veterano basic na lang sa kanila yan.
Yan yung sikreto ng LED biometer. Yan o, dami. Naka-expose kasi yung kanito. Naka-expose yung IC. Ang gagawin ko na lang dito, buhusan na lang ng kwanto. Buhusan ng silicone na clear. Para hindi siya basta-basta masira. Kasi sayang naman yung mukha nito. Kasi ganda. O, yun lang. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Mahaba na ito. Sensya na kung di ko gaano napapakita yung tutorial sa pag-assembly or paggagawa nito. Kasi busy tayo. Lalo ilang araw nga to bago nasundan yung kadugtong na video ko na ito eh. Kasi yung oras and din materials, minsan ayun yung nakakapatay ng oras. Yun, hanggang dito lang yung vlog natin kasi meron pa tayong mga dami nating naka-line up. Ayun, sa mga gusto magpapa-repair along sa Oyo, Quezon City area, ulitin ko, hanggang November na lang tayo. Baka pagdating ng December, baka hindi na ako tatanggap ng gawa galing labas. Baka hindi na natin kayanin. Ayun, address number 41 Don Julio Gregorio Street sa Oyo Road sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then siyempre, paki-share na mga walang kwentang video natin. YouTube channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share. And then siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload natin. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.